Okay, tahimik. Sa tingin niyo po, ano yung pinakamahirap na subject? 80. Bakit po? Kasi about history. Tapos, yun lang. Sige, okay na po yun. Para po sa inyo, ano po yung pinakamahirap na subject? Sa akin, English. Bakit po? Kasi nahihirapan ako magsalita ng English. Kaya nahihirapan na mag-recite, makaintindi ng mga sentence. Mga ganun. Kaya nahihirapan. Bakit po? Kasi, alam naman natin na ang ESP, parang dali lang magpakatao. Pero sa totoong buhay kasi, mahirap magpakatao. Para po sa inyo, ano yung pinakamahirap na subject? Mahirap na subject, mapa. Bakit Mapa po? na pili. Alam Bakit? mo bakit? Ito yung mga taong gagawin ng lahat at magpapakahirap para sa pag-ibig. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Got it! Got it! Para po
sa inyo, ano po yung pinakamahirap na subject? Math! Math subject po kasi masyadong madaming solution, tapos nakakalito pa yung mga formula pag nagpapasolve mo ang Para sa akin, yung pinakamahirap na subject is math. Bakit po? Kasi bukod sa ang hirap niya intindihin, kailangan mo magdagdag at magbawas. Parang sa lahat, kailangan mo magdagdag ng sweetness, pero kailangan mo magbawas ng mistakes. Pinakamahirap sa akin subject ay Bakit po? kasi marami siyang equation sa kami sa sarili ko maintindihan. Saka yung formula ang hirap kabisaduhin at ang hirap Subject. math. Kasi Bakit po? pag nagmamata ako, nahirapan yung utak ko. Pero pag sa pag-ibig, puso ko naman yung nahirapan. Format lang yun eh. Kapag calculate ka, yung utak mo sumasakit, yung parang puso mo din sumasakit. Math. Bakit po? Yung mga lalaking nagpapahirap. Mga lalaking dinidivide kami mga babae. Babae lang. Yan. Parang pinagpa-plus kami, pinagsasabay. Mga binobola. Parang 2 plus 0 equals 2. Dalawa kami sa buhay na kahit ito lang dapat. Yun lang. Math. Mga lalaking matatalino lang sa pag-ibig. Para sa akin, ang pinakamahirap na subject is math. Bakit? Kasi, nung elementary, yung math, kaya sagutan kahit yung mga kinder, kaya nilang sagutan yung math. Pero ngayon, kailangan lang hanapin yung exponent ng x. Bakit pa kasi kailangan hanapin yung x? Kung kinalimutan na nga, di ba? For me as a teacher, meaning to say I need to enhance more so that my students will understand my subject. And I will think of strategies and skills so that my students will be easily understood my lesson and my subject. And I am thinking on how they are going to love mathematics instead of hating the subject. During my time that I am a teacher, I know through the facial expression of my students that they do not understand the lesson. Through their facial expression, the teachers and the mathematics teachers will already know that their students do not understand what we are talking, what we are. Ano mapapayo sa mga naiibasa? Ayun ma'am, yung sinabi ko nga po, yung sa mga kabataan po ngayon, di ba po, nahihirapan sila mag-express ng sasabihin nila, lalo na si English, pag nagre-recite. Di ba? Ano po ba yung maipapayo nyo para sa mga kabataan na katulad namin na gustong mag-recite kaso nga nahihirapan, lalo na pag English? Number one, expose yourself in any activities, especially in watching a movie in English. Another, be a wide reader, and at the same time, try to practice conversation with your peer group. 1, 2, 3, go. Ano po ba yung maipapayo nyo sa mga estudyante katulad namin na minsan nahihirapan sa mga ilang subject? Basically kasi, ang pinaka-nahihirapan ng mga estudyante ay math and English. Talaga na nahihirapan ng estudyante. So, ano yung dapat nilang gawin? Pag nahihirapan ka sa isang subject, dapat mas mahabang panahon yung ginugugol mo. Ibig sabihin, more effort ang ina-exert mo sa isang subject. So, ibig sabihin, kung first grading bagsak ka, dahil konting effort lang ang binigay mo, dapat yung second grading, mas habaan mo yung time sa pag-aaral doon sa subject na yun. At hindi rin naman kabawasan sa isang estudyante ang humingi ka ng tulong sa kaibigan mo na alam mo na mas marunong dun sa subject na yun. Kasi may kanya-kanya tayong kalakasan, may kanya-kanya tayong kakayahan. Pwedeng yung isang estudyante mas magaling sa English, pero ikaw naman mas magaling sa Filipino. So kung yung kahinaan ng subject na yun, dapat mag-ask ka ng tulong mo sa kaibigan mo. Na tulungan ka niya, hanggang kaya niya, para lang matulungan ka makapasa. Tapos, ang importante dito, sunod mo kung
ano yung sinasabi ng teacher. Lahat ng activity, sinasagutan mo kapag pag sinabi ni ma'am na makinig ka, kasi doon makikita yung focus mo. So, ibig sabihin, pag may focus ka, mas madali mo maunawaan yung mga subjects. Usually kasi nawawala ng focus ng estudyante, kaya bumababa o bumabagsak siya. Tapos, ang doon, time management. Siguro marami kang gustong gawin. Gusto mo mag-computer, gusto mo maglaro, gusto mo maglaboy. But still, pagka gusto mo mapataas yung mata mo, dapat time management. Ibig sabihin, may time ka para sa pag-aaral at pagkatapos na, pwede mo na gawin lahat ng gusto mo. Ano pa? Thank you, ma'am.